Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Masakit ang ulo ko nang bumangon ako. Parang pinupukpok iyon na lalo pang sumakit dahil bigla akong bumangon. Napadaing ako, sabay sapo sa ulo ko. "Good morning, wife." Ngiti-ngiti na ani ni Daniel na kalalabas lang ng banyo. Nakatapis lang ito ng tuwalya at halatang bagong ligo. "Morning." Halos padaing na lang na ani ko rito. Napabungis-ngis si Daniel na humakbang at mabilis na yumukod para halikan ang aking noo. Nang mag-angat ako ng tingin dito, ay agad akong napatitig sa balikat nito at leeg. "Anong nangyari sa leeg at balikat mo?" Hindi ko napigil ang sarili na magtanong. Hinaplos ko pa ang 3 mahabang kalmot at saka gumawi sa nangingitim na marka sa leeg nito. Natigilan nito na waring nagulat sa tanong ko, sabay ayos ng tayo at nag-iwas ng tingin. "Daniel," tawag ko rito. "Ako ba ang may gawa niyan?" Nahihiyang tanong ko rito, sabay tingin sa mga palad ko. "Yeah, it's you." Nang kumpirmahin nito ang iniisip ko, ay mabilis na napatakip ako sa aking noo sa labis na hiya. "Oh my gosh, I'm sorry." Hindi ko ito magawang tingnan. Naramdaman ko ang paglundo ng kama saka lang ako marahang nag-angat ng tingin. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Daniel na waring may bumabagabag dito. "I'm sorry." "Bakit ka nagsosorry?" Takang ani ko sabay huli sa palad dito at ginap ko iyon. "Wala ka namang kasalanan. Ako pa nga itong nakapanakit. Tingnan mo ang haba ng kalmot ko sa'yo." "Wala ito." "Bakit ka nga nagsosorry?" Ani ko pa na nalulis na ang nguso dahil naguguluhan na. "Nothing." Biglang bawi nito sa kamay ko saka tumayo. Tinawag ko ito pero dumiretso na ito sa mga maleta namin at nagkalkal ng damit niya doon. Nagpasya akong bumangon kahit masakit pa rin ang ulo ko. Medyo nahihilo pa pero nagawa kong magtungo sa banyo. Nag-shower ako agad para naman mahimasmasan ng waring lasing ko pang diwa. Habang nakatutok ang katawan sa shower, ay naramdaman ko ang pagbukas at pagsarado ng pintuan. Ilang segundo lang ay ang pagdikit ng hubad na katawan ni Daniel sa akin. "Tapos ka na mag-shower, di ba?" Malambing ang tinig na ani ko rito. "Gusto ko ring makasama ang asawa ko sa banyo." Napabungis-ngis ako sa mababaw nitong dahilan. Nang sapoy nito ang malusog kong dibdib, ay agad ko namang naunawaan ang pakay nito sa pagpasok. Iginiya ko nito pasandal sa pader, saka sinunggaban nito ang labi ko at kinuyumos na may intensidad na halik ang labi ko, na waring ayaw na ring magpatalo dahil mabilis ding sinuklian ang halik nito. Pakiramdam ko ay nilayasan na ako ng katinuan, sumasabay sa agos, sa init na dulot ng pag-iisa ng aming katawan. Alam kong nahuhulog na ako, pero habang pareho naming ini-enjoy ang kung anuman ang meron sa amin, kailangan ko ring pigilan muna ang sarili ko na tuluyang ibigay ang lahat dito. "Habulin mo!" utos ni Emily sa akin nang mapunta sa bola. Naglalaro ang mga ito ng volleyball. Si Trina ay sa kabilang team. Ako naman ay pinapanood lang ang mga ito na nagkakasiyahan. Mukha namang maayos ang trato ng mga kaibigan ni Emily sa kapatid ko. Ito pa nga ang unang inalok na sumali sa laro, habang ako ay hindi nila inaanyayahan. It's fine naman, hindi rin kasi ako marunong sa larong iyon. "Kunin mo na, dali!" utos ni Ollie sa akin. Tumayo ako at kinuha ang bola na medyo malayo talaga ang narating. Wala si Daniel. Nagkayayaan sila ng mga kaibigan niya na mag-scuba diving. Isa pa iyon, niyaya niya ako pero tumanggi ako dahil hindi ko nga rin kaya yon. Sa pagga-garden lang talaga ako magaling, mga indoor activities lang. Inaabot ko kay Ollie ang bola, saka bumalik sa pagkakaupo sa ilalim ng puno ng niyog.
Gusto ko sanang sa kwarto na lang muna manatili. Ngunit kumatok si Trina kanina sa pintuan ng kwarto at niyaya kaming lumabas. Plano ko sanang tumanggi dahil masakit pa rin ang ulo ko, pero kinumbinsi ni Trina si Daniel, habang si Daniel naman ang nangumbinsi sa akin. Mainit na, pero baliwala sa mga ito ang init dahil halatang nag-e-enjoy naman sila sa pagva-volleyball. Sa malakas na paghampas ni Trina ng bola ay tinahakno ng pwesto ni Emily. Ngunit umiwas si Emily. Hindi ko yun inaasahan. Kahit si Trina ay waring nagulat. Ang bola ay dumiretso sa akin at hindi ko na nagawa pang iwasan. Malakas na tumama iyon sa mukha ko, dahilan para bumaliktad ako. Oh my gosh, Ella! Pilit akong naupo kahit masakit ang tama ng bola. Narinig ko kasi na nag-aalalang tinig ni Trina. I'm fine. Nagtatawa na ng mga kaibigan ni Emily habang si Trina ay nakalapit na sa akin at lumuhod sa harapan ko. Let me see. Hinawakan niya ako sa panga at sinuri ang mukha ko. Ayos lang ako. Bahagya akong tinabig ang kamay nito, pero sa totoo lang, medyo nahilo ako. Dagdag pa ang may hangover pa ako. Are you sure? Ani nito na muling hinawakan ang panga ko. Oo nga, sabi. Masyado nang mainit. Tingnan mo namumula ka na. Pag-iiba ko ng usapan. Wala to. Sure ka lang talaga na okay ka? Tara na, Katrina. Maglaro pa tayo. Tawag dito ni Emily. Oo naman. Ayos lang ako. Dali na. Kung gusto mo pang maglaro, bumalik ka na sa pwesto mo. Tumango ito at tumayo na. Anong nangyari sa legs mo? Tanong ko rito. Parang bakat kasi iyon ang palad na waring pinalo ito. Naroon pa yun tanda ng nasakta ng hita nito at nag-iwan ng marka. Wala yan. Bumunggo kagabi sa gilid ng kama. Pero mukhang palad iyon. Hindi naman mukhang naibunggo sa gilid ng kama. Are you sure? Oo nga, sabi. Balik na ako ron. Medyo naging irritable pa ang boses nito, saka umalis. Siguro nga, guni-guni ko lang yung nakita ko. Nagpatuloy sila sa paglalaro. Nang tamarin na si Emily, ay nag-aya itong mag-stay muna sa cottage. Inakbayan nito si Tina, saka sila nagtungo roon. Walang nakaalalang yayain ako. Ako na lang yung kusang tumayo at sumunod sa kanila. Nang makarating sa cottage ay si Trina na ang bumabangka sa kwentuhan ng mga ito. Nakikinig sila kay Trina. Tumatawa ang mga ito sa mga nakakatuwang kwento ni Trina. Tungkol sa isang guy na sumubok daw na mag-make love sa kanya. Kaso, sinipa niya sa pagkalalaki. Hindi nito yun nabanggit sa akin. The way niya ikwento ang nangyari ay buhay na buhay. Iyon yung isa sa hindi ko kayang gawin. Boring nga kasi ako. Hindi ko rin pansin na aliw na rin akong nakikinig dito. By the way, Katrina, bakit hindi kayo magkamukha ni Carmela? Out of nowhere ay tanong ni Angel. Pareho kaming natigilan ng kapatid ko at nagkatinginan. Well, si Daddy kasi ang kamukha ko. Mabilis na ani ni Trina na ngumiti kay Angel. Ah, siguro nga. Sagot naman ito. Kahit kailan ay hindi nahiya si Trina na magsabi ng totoo. Marami ang nakakaalam na adopted ito. Pero ngayon siguro ay hindi ito komportable na aminin sa mga bagong kakilala ang tungkol sa kanyang pagkatao. I'll support her. Kahit kailan naman ay hindi ko siya itinuring na ibang tao. Kapatid ko siya at handa ko siyang protektahan sa kahit na sino. Mas maganda ka kaysa kay Carmela. Puri ni Berry na may hawak na wine glass. Napatingin ang mga ito sa akin. Bahagya akong ngumiti. Oo naman, mas maganda si Trina. Sang-ayon ko rito. Mas maganda pa rin ang kapatid ko. Kapag nag-ayos yan, tiyak na taob tayong lahat. Proud na ani ni Trina na ngumiti sa akin. Hindi naman, baka maniwala sila niyan eh. Nahihiyang ani ko rito. Aba, dun tayo sa reel. Mas maganda ka kaya sa akin, mas maganda rin ang hubog ng katawan mo, no? I doubt. Singit ni Emily na umiiling pa. Hindi rin ako naniniwala. Ani ni Ollie. Me too. Sigunda naman ni Angel. Bahala kayo, baka masya kayo kapag nakita nyo ang kaseksihan ni Ella.
Change topic. Si Emily na hindi nagugustuhan ang naririnig na papuri ng kapatid ko sa akin. Oh, I think sina Daniel yun. Si Angel na waring excited. Mainit pa, kaya naman si Emily, Angel at Trina lang ang tumayo at lumapit sa pangpang para hintayin ang pagdaong ng kinalalaunan na bangka nila Daniel. Natigilan ako nang makita kong biglang yakapin ni Angel si Daniel na halatang nabigla sa ginawa ng babae. Agad na kumawala si Daniel rito at waring may hinahanap at nagpagala-gala ang tingin. Nakita kong itinuro ako ni Trina, kaya naman nag-angat ako ng kamay para kawayan ng asawa ko na agad humakbang at iniwan na ang mga kasama para makalapit sa akin. Wife? Hingal na ani nito na humalik sa pisngi ko. Nag-enjoy ka ba? Tanong ko rito habang ginugulo ang buhok nitong basa pa. Oo, nag-enjoy ako. How about you? Anong nangyari sa mukha mo? Tanong nito. Bahagya pa ngang inayos ito ang salamin ko. Oo nga pala, tumalsik iyon kanina nang tamaan ng bola. Ayos lang ako, tinamaan lang kanina ng bola. What? Are you sure you're okay? Oo nga po, mister ko. Malambing na ani ko rito. Nakita ko pa ang pag-irap ni Berry sa katsisihan naming mag-asawa. Okay, pero kung may masakit pa ay agad mong sabihin sa akin ha? Tumango naman ako rito. Kuya, tara na! Hiyaya ni Emily sa kapatid na makalapit ito. Saka nito nilapitan ng mga kaibigan nito. Saan? Takang tanong ko. Mag-jetski raw. Ani na Daniel na ginagap ang kamay ko. Tara na! Mabilis ako napailing. Takot ka rin? Pwede namang mabagal lang ang takbo natin. Pero mariin akong umiling. Masakit pa nga ang ulo ko. Gusto ko nga matulog na lang muna. Sayang, gusto ko pa namang mag-jetski. Halatang nanghinayang ang asawa ko, pero naupo pa rin sa tabi ko, sabay hagod sa basa pa rin itong buhok. Sige na, iwan mo na lang ako rito. I think gusto ni Trina na mag-jetski. Siya na lang muna ang isakay mo. Are you sure? Gumiti muna ako bago tumango rito. Okay, sabihin ko kay Katrina. Pinanood ko lang ang paglayo nito at paglapit sa kapatid ko. Nang marating nito ang pwesto ni Trina ay kinausap nito. Nakita ko pang nagpalakpakan nito sa tuwa, saka gumawi ang tingin sa pwesto ko at kumaway pa. Kumaway na lang din ako. Hinintay lang ang mga ito na maibaba ang mga jetski bago sila magsimula. Si Katrina ay agad niyumakap sa bewang ni Daniel, pagsakay pa lang nito. Walang kaso iyon sa akin. Bahagya pa nga akong natuwa nang malakas itong tumili dahil sa pagharurot ng jetski. Tawang-tawa ako sa tuwing nag-e-echo ang malakas sa tili ni Trina. Halatang masaya ito. Kapag ganun ay masaya na rin ako. Sa tuwa nga ni Trina, kahit sa pag-uwi namin sa syudad ay puro pa rin ito kwento. Hindi ko naman ito nakitang naging malapit kay Ian. Mukhang wala itong naramdamang spark sa kaibigan ni Daniel. Back to normal kami na makauwi sa bahay. Ako ay abala sa garden ko. Si Daniel ay abala lang ulit sa trabaho as usual. Palagi pa rin itong sweet at may effort kung magyaya ng date sa akin. Ella! Isang umaga na abala ako sa garden at si Daniel ay nasa sala. Dumating si Trina nang ngiti-ngiti. Tinawag pa ako ni Daniel para sabihing dumating si Trina. May maliit itong traveling bag na nagets ko na agad ang ibig sabihin. Trina? Pwede bang magstay rito ako ng 1 week lang? Pa-cute na ani nito. Nagpaalam ka ba kina daddy? Okay lang naman na tumuloy ito rito, basta alam na magulang namin na narito siya. Nagpaalam ako na 1 week na mawawala pero hindi nila alam na narito ako. Bakit naman? Tutol kasi si dad, ayaw niya ako magstay rito. Nagkatinginan kami ni Daniel. Okay lang naman sa akin, wife. Malambing ang tinig ni Daniel. Lumapit pa ito sa akin at inakbayan ako. Okay lang din naman sa akin, pero rito ka muna saglit sa sala para maiayos namin na magiging tulugan mo. Bumuntot si Daniel nang pumanhik ako sa ikalawang palapag ng bahay. Baka makaabot kina mami na magkaiba pa rin tayo ng tulugan. Problemadong ani ko rito. 1 week lang naman, sa kwarto mo muna ako magstay. Yung guest room ang gamitin ng kapatid mo. Okay,
Check muna natin kung malinis ha. Naasikaso naman namin ni Daniel ang mga kailangan dito sa bahay. Yung ibang gamit ay nabili namin sa online para hindi na kami maabala pa. Si Daniel ang nagbukas ng pintuan. Maayos naman ang lahat dito sa silid na to. Kami pa ni Daniel ang nagtulong noong nakaraan para ma-set up ang lahat ng narito ngayon sa silid. Pagkatapos matiyak na okay naman ang silid, ay binalikan namin si Trina. Saglit lang ha, i-check ko lang ang gripo sa garden. Hindi ko sure kung naisarado ko ba. Daniel, pwede bang ikaw na ang maghatid kay Trina? Mahinhin na tinig na tanong ko rito. Okay, tinapan nito ang ulo ko, sabay pisil sa baba ko. Here, singit ni Trina sa amin ng asawa ko. Inaabot nito ang traveling bag kay Daniel na wala namang naging reklamo. Mas nauna pa nga akong tumalikod sa mga ito bago sila pumanhik sa ikalawang palapag ng bahay. Habang chinecheck ang mga naiwan na gawain sa garden ay hindi ko maiwasang mangiti. At least kapag aalis si Daniel ay may kasama na ako rito sa bahay, kapatid ko pa. Nang maisarado ang gripo ay inayos ko muna ang mga gamit ko saka nagtungo sa kusina para ayusin ang merienda naming tatlo. Daniel, tawag ko sa mister ko pero hindi ito bumaba. Ilang ulit ko siyang tinawag pero hindi pa rin bumababa. Magmerienda muna tayo. Humakbang pa ako patungo sa hagdan para marinig nila. Narinig ko ang pagbukas ng isang pintuan at ang nagkukumahog na hakbang kaya naman bumalik na ako sa kusina. Napaano ka? Takang tanong ko kay Daniel, pawisang pumasok ng kusina. Wala, nagkibit-balikat na lang ako, saka sinalina ng juice ang baso nito. Si Trina, hindi pa ba bumababa? Nasa kwarto pa rin ba siya? Tanong ni Daniel. Hindi ka galing sa room niya? Wife, hinatid ko lang siya roon tapos nagpunta ako sa room natin. Ah, okay. Puntahan ko lang siya saglit. Tumango naman ito at nagsimula ng kainin ang ginawa kong sandwich para rito. Pumanhik ako sa ikalawang palapag. Kumatok ako sa pintuan ng guest room. Sandali! Pero huli na ito nang nakasagot. Napihit ko na ang doorknob at naitulak ang pintuan. Inabutan ko si Trina na nakapante at bralang at pinupulot pa ang short nito. Trina, magmerienda na tayo. Yaya ko rito. Susunod na ako. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Ang pinaghubaran mo, wag mong itapon kung saan-saan. Pasaway ka, may banyo rin dito sa kwarto ang gamit mo. Natatawang ani ko rito. Sorry ha, sa banyo na lang ako maghuhubad. Dali-daling pumasok ito sa CR. Tiyak na lalabas din ito dahil wala naman itong dalang pamalit. Tama nga ako dahil lumabas din agad ito at nagkumahog na nagtungo sa traveling bag nito at nagkalkal. Pagkatapos nitong magpalit ay agad ako nitong niyaya pumunta na sa kusina. Magka-holding hands pa kami nito. Patapos na si Daniel sa kinakain niya nang dumating kami. Ay, ang daya! Wika ni Trina na umupo sa tabi ni Daniel at inagaw ang last bite ng sandwich ng asawa ko. Lumarawan ang shock sa mukha ni Daniel na ikinatawa ko. May ganitong ugali si Trina. Basta trip nitong mang-asar sa akin noon. Kahit maraming pagkain, ay ang pagkain ko ang pagdidiskitahan nito. That's mine! Reklamo ni Daniel. Hindi naman ito mukhang galit. Mukhang trip din itong sakyan ang trip ng kapatid ko. Eh di kunin mo. Punong-puno ang bibig ng humunguya ito at natawa ako sa pinapanood kong eksena ng dalawa. Kadiri ka, Trina. Tatawa-tawang ani ko rito. Mister ko, ito na lang oh. Sabay abot ng sandwich na agad namang tinanggap ni Daniel. Agad itong tumayo at lumipat sa tabi ko, saka humalik sa pisngi ko. Masarap ba ang sandwich ni Ella? Or mas masarap ang cookie ko? Nagdala ka ng cookies, Trina? Bakit hindi mo ako binigyan? Takang tanong ko kay Trina, sabay tulis ng uso. Sayang, kay Daniel ko lang napatikim ang cookie ko. Sa kwarto kanina. Nakangising ani ni Trina, sabay tingin kay Daniel. Ang daya naman, gusto ko rin ng cookies na gawa mo eh. Reklamo ko rito. Nang tingnan ko si Daniel, ay wari itong napipilan. Nagyuko at inabala ang sarili sa pagkain ng sandwich. Next time, ipagbebe kita. Nice naman, gusto ko yan.
Ngiti-ngiti na ani ko rito. Kumain kami ng merienda na ako at si Trina ang nagkwekwentuhan lang. Si Daniel ay bigla na lang tumahimik at parang ayaw magpaistorbo sa kinakain nito. Napaayos pa nga ito ng upo saka sumulyap sa akin. Ngumiti ako rito saka bahagyang inangat ang kamay upang tanggalin ang palamang nasa gilid ng labi nito. Bahagya lang itong ngumiti saka nagpatuloy ng pagkain. Daniel, mahilig ka ba sa movies? Oo, mahilig yan. Madalas kaming manood ng mga movies kapag nandito siya sa bahay. May latest movie ngayon. Action, nood tayo? May tinatapos pa akong trabaho sa kwarto. O maybe next time, ikaw, Ella? Tanong ng kapatid ko sa akin. Sa kwarto na lang din muna ako. Okay, tatambay na lang muna ako sa garden mo. Mas malaki pa rin yung garden mo sa bahay kaysa rito, no? Ayaw niyo bang tumira sa isang mansyon? I think avoid naman ni Daniel, saka deserve mo naman, Ella. Okay naman kami rito ni Daniel. Siguro i-consider namin yan kapag may baby na kami. Di ba? Tanong ko kay Daniel nang gumuhit ang tipid ng ngiti sa labi. Oo, sagot lang nito. Nang matapos kaming magmeryenda, ay hinugasan ko muna ang mga gamit namin. Saka ako pumanhik sa silid. Saktong palabas si Daniel sa gamit ni Trina na silid. Daniel? Takang tawag ko rito. Nagpatulong si Trina na buksan yung aircon. Sagot nito, sabay akbay sa akin at iginiya ako sa silid ko na pansamantalayang tutuluyan ito. Tapusin ko lang tong trabaho ko, wife. Oo naman, magbabasa lang muna ako ng libro. Pumwesto ako sa balcony, bit-bit ang bagong libro na ito rin ang nagbigay sa akin. Hindi ko napansin ang oras, halos makalahati ko agad iyon. Nang tumabi si Daniel sa akin at simulang haplusin ang hita ko, ay alam ko na agad ang ibig nitong mangyari. Tapusin ko lang ito ha. Malambing na ani ko rito. Later na yan, saglit lang. Seryosong ani nito sa akin. Sumapo na sa dibdib ko ang kamay nito, pero umiling ako. Ang ganda kasi later na lang po. Pakyut na ani ko rito. Okay, humalik ito sa pisngi ko, sabay tayo. Sinundan ko pa ng tingin ito. Dumiretso ito ng labas ng silid namin. Ipinagpatuloy ko lang ang pagbabasa. 5 PM ay huminto na ako. Halos matapos ko na ang book at parang ayaw ko pa siyang totally na matapos kaya hinunto ko muna. Magluluto muna ako ng dinner. Nakababa ako sa sala, wala si Daniel roon. Takal lumabas ako ng garahe. Nakapark naman doon ng sasakyan nito. Wala rin sa sala at sa garden. Baka nasa silid nito. Nagkibit balikat ako at nagsimula ng maghanda ng hapunan. Yung ibang recipe na madalas kong pagpraktisan ay sa cookbook ko lang nakikita. Hindi pa naman nagrereklamo ang asawa ko at ayon dito ay masarap daw naman iyon. Oh, mag-isa ka rito, si Daniel? Tanong ni Trina na bagong ligo at mabango-mabango. Bigla tuloy akong nahiya sa sarili ko. Hindi ko pa kasi nagawang maligo. Kababasa lang ng libro na bigay ni Daniel. Madalas kapag mag-isa ako at tutok sa libro, ay nakakalimutan ko ng kumain at maligo matapos lang ang libro. Ganun ako ka-addict sa pagbabasa. Ewan, parang ako lang ata yung ganoon, lalo na sa family namin. Tulungan na kita. Nagsuot na si Trina ng apron. Pakanta-kanta ito na waring masayang masaya. Nakakahawa ang nakikita kong saya sa mukha nito. Nakikisabay na nga rin ako sa kanya nito. Pero si Trina, di ito takot kahit pa pumiyok ito. Nakuha pa nga nitong i-shake ang balakang nito habang hinahalo ang niluluto. Napansin mo ba si Daniel? Pagkatapos ng kantay tanong ko rito. Wala ba sa room nyo? Malapit nang maluto yan, akyat lang ako saglit sa room namin. Pero sa totoo lang, i-check ko ito sa inuukupan nitong silid. Hindi nga ako nagkamali nang makarating sa silid na ginagamit ito. Inabutan ko itong nagpupunas ng buhok, katatapos lang nitong mag-shower. Daniel, tawag ko rito. Agad itong humiti at lumapit sa akin sabay halik. Nakapaghanda na kami ng dinner ni Trina. Kain na tayo. Sure, susunod na ako. Hintayin kita ha. Umupo ako sa kama at pinanood ito. May kalmot ka na naman?
Nanulis ang ngusong ani ko rito. 3 pahaba sa tagiliran nito. Hindi pa kasi ito nakabihis na pang itaas nito. Ah, hindi mo maalala? Seryosong tanong nito na lumapit sa akin. Saglit akong natigilan at marahang umiling. Napatitig ako sa kuko ko. Maiksi naman iyon, pero siguro nga hindi ko lang maalala. After all, nawawala ako sa katinuan kapag may ginagawa kaming milagro. Pakiramdam ko ay nagbablush na naman ako at nahiyang tumingin dito. Awkward ang naging tawa sa akin ni Daniel na pinisil pa ang baba ko saka tumayo at kinuha ang t-shirt nito. Nang makapagbihis ito ay niyaya na akong lumabas ng silid.